Kung ikaw kaya magbayad ng kuryente namin. Sa paglaki ng mundo ni Tanggol, mas lalong lumiliit ang akin. Mas napapalapit na ako sa aking nakaraan. At si Tanggol, sa mga taong pilit kong inilayo sa kanila ni Marites. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan kong pigilan si Tanggol sa pagtakbo niya. Sa ganito ko lang mapipigilan ang paglapit ng mga girero sa aming buhay. Tatakbong Vice Mayor si Tanggol sa Maynila. Totoo namang wala akong alam pagdating sa politika. Pero kung hindi ko gagawin to, sino ang maglalakas loob para lumaban sa mga nakaupo ngayon? Sino ang magtatanggol sa atin? Sino ang mag-iisip para sa kapakanan ng mga mahirap? Kinakailangan ko ang tulong yung lahat. Kaya ako pumunta dito para kumbinsihin kayo na tumakbo bilang konsehal ko. Maganda yan naisip mo, Tanggol. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan ka namin. Jason, si Lolo. Si Lolo. Si Lolo nawawala. I'll check back there. Let's go. Lolo! Ayos lang ba ho kayo? Mayor? Okay lang? Ayos lang ba kayo? Sige, sandali. Mga tao dyan! Sandali lang! Hoy! Alis yan! Halika. Ayos lang ba ho kayo, Mayor? Oo. Mabuti naman ho. Maraming salamat sa iyo. Nagkataon lang ho na andi dito ako. Lolo! Sigurado ho kayo, okay lang kayo, Mayor? Lolo! Okay ka lang? Ano nangyari? Nawalan mo siya ng balanse. Tinulungan ko lang. Papa, mukhang hindi maayos ang pakiramdam mo. Mabuti umuwi na lang tayo sa bahay ka na lang. Hindi, sobrang init. Ikaw pawis na pawis ka na. Balikan na lang natin to sa ibang araw. Okay na ako. Okay na. Sigurado ka? Okay ako. Nandito tayo para mangampanya. Kaya ko. Pabilisan na natin. Sige na. Ang init. Sige na, mangampanya na. Sige na. Pagkain sa papa. Yeah. Maraming salamat ulit. Wala ka naman ho. Binigay ng mga gerero. Samantalang nung nakarang eleksyon, 1,000 abutan. Sigurado sa nalalapit na halalan, mamumutmut din ang mga yan. Hintayin na lang natin. Matilde! Matilde. Papatayin kita. Sinasabi ko na nga ba, ikaw yung paslupang matagal ko nang hinahanap. Habulin niyo! Tabi! 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 Bilisan niyo! Asa na yun? Tara! Gimana tayo? Ito kami! Tara! Hoy! Yan!
Okay? Doon ka! Oh, nasaan yung babae? Ma'am, sa dami po ng tao, hindi na po namin nahabol. Inutil kayo? Isang matandang babae, hindi nyo mahabol? Hindi nyo mahuli? Sino po yun, ma'am? Wala na kayong pakialam. Ito, tandaan nyo. Huwag na huwag yun sasabihin ito kay Gustavo at kay kanino man. Entindihan nyo? Opo, ma'am. Buhay ka pa pala, Matilde. Ikaw nga ang babaeng nakita ko sa simbahan. Muntik ko na maagaw sa akin noon ang asawa ko. Pati lahat ng kayamanan ng pinaghirapan ko. Dito ka lang pala sa Quiapo nagtatago. Susuyurin ko ang bawat sulok nito. Bawat iskinita at hindi magtatagal. Mapapalabas din kita sa lungga mo. Babawiin ko ang lahat ng kayamanan binigay sa iyo ni Gustavo. Manda ka, Matilde. Manda ka. Tinding. Umiiyak ka ba? May problema ba? Ikukuha kita ng tubig. Oh, uminom ka muna. Bakit ka ba iyak na iyak? May mga masasamang loob na humabol sa akin. Pero, nailigaw ko na sila. Bakit ka naman hahabulin? Binabalikan ako ng aking nakaraan. Akala ko,
wala na sila. Nandyan pa rin sila para guluhin ako. Eh, sino ba mga iyan? Ang mga taong sumira ng aking nakaraan. Mayor? Saan ka pupunta? Excuse me po, Mayor. Mag-uusap lang tayo. Ikaw nakikinig. Ako lang. Huwag kang magsusumbong, ha? Kung hindi, papatayin kita. Papatayin ko yung buong pamilya mo. Gumuho ang masaya kong nakaraan mula nung pagkadalaga ko hanggang sa bago ako kinasal. Nilayo nila ako sa aking mga minamahal sa buhay. Mga magulang ko. At ang lalaking nakamamahal ko sa buhay. Sino kayo? Anong ginagawa niyo? Tama na! Bitawan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tingin mo ito makakalimutan. Isinusumpa ako. Kahit saan ka patungo. Para kang anino na hindi mo matatakasan. Ikinulong ako ng dati kong amo. Nilapastangan niya ako. Binuntis. Matilde. Bulaklak para sa'yo. At ito. Sa'yo din yan. Rian. Titulo ng mga lupain at ari-arian ko. Inilipat ko na sa pangalan mo. Dahil alam ko mas magagamit mo yan. Ayoko naman mapunta kay Pilar yan. Dahil matagal niya na akong pinakinabangan. Hinding-hindi mo mabibili ang pag-ibig ko. At mas lalo, kapatawaran ko. Nung nalaman ng asawa niya, sa akin itinuo ng galit. Papatayin kita. At ang bastardo mong anak. Mabuti na lang at nakatakas ako. Mahal na poong Nazareno,
Maraming salamat. Binigyan niyo ako ng pagkakataong makalaya sa kawalang hiya ni Gustavo. Nawa ay tulungan niyo ako dahil hindi ko na alam ang aking gagawin. Bigyan niyo ako ng lakas ng loob. Malapit na! Babae ang anak mo! Pinuhay ko ng mag-isa ang aking anak. Huwag ka masyadong lalayo ha, Marites. Apa, Tindeng! Hayaan mo talagang tawagin kang Tinding ng anak mo? Ayokong malaman ng iba na anak ko si Marites. Lalo na ng mga gerero. Hindi naman importante kung anong itawag sa akin ni Marites. Ang importante, malaman niyang mahal na mahal ko siya. At buo ang aming pamilya, kahit na wala siyang ama. Akala ko, may bago na akong buhay, pero sinira ako ng sakit na ginawa ng mga taong yun sa akin. Ang pinakamasakit, hindi ko na mabalikan ang nakaraan ko dahil malalagay ang buhay nila sa panganib. Lalo na yung lalaking yun. Na araw-araw kang iniisip. Alfredo! Alfredo! Wala si Matilde sa bahay. Ano? Mukhang di ka nasisiputin ng mapapangasawa mo. Nilibot na po namin ang buong bahay. Lumalabas po na naglaya si Matilde. Sana walang nangyaring masama sa kanya. O baka talagang tinalikuran niya yung pagmamahal ko. Simula nang maiwan siyang mag-isa sa altar. Hindi siya tumigil ng paghahanap sa iyo. Ale, kilala niyo ba yung babae ko? Hindi. Buong akala ko, iba niyo rin ako. Tama na. Sa'yo ko hindi na rin iba sinasabi niya. Ayaw ka na! Tama na! Madela! Tama na. Hindi na rin siya nagpamilya. Dahil buo sa puso niya na magkikita pa rin kayo hanggang ngayon. Matilde. Alfredo. Mga bata. Kung ganon, pumapayag na kami. Nasa likod mo kami, Tanggol. Maraming salamat. Tuloy na! Mabuhay si Vice Mayor Jesus Nazareno! Mabuhay!
Mga kalugar! May sasabihin ako sa inyo! Si Tanggol tatakbong Vice Mayor! Payag ba kayo? Iboto niyo ba siya? Mabuhay si Tanggol! Si Tanggol! Iboto si Tanggol! Mabuhay si Tanggol! Tumigan kayo! Tumigan kayo! Sige na! Pwede sa kayo! Pwede tayo! Kumuha kayo tubig! Tubig! Kumuha kayo! Tubig! Pwede kayo! Ronda! Papasukin ko na! Hulungan niyo yung mga tao dito! Tulungan natin na! Nasusunod! Tara! Mayor! Tulungan niyo yung mga tao! Bilis! Pasok nyo! Pasok nyo! Tirahan nyo! Deng! Pumunta kayo dito sa Gonzalo. O dali mo lahat ng driver. Magdala kayo maraming tubig, ha? May malaking sunog dito. Ngayong Miyerkules na, June 4. Tulungan niyo kami! Nasusunod yung bahay namin! Mula sa mga amo at apoy, Tumigan kayo! Tumigan kayo! Kumuha kayo tubig! Tubig! Kumuha kayo! Tubig! Papasukin ko na! Tulungan yung mga tao dito! Mayor, santay. Kailangan makita ng taong bayan na handang hila tayong tumulong. Dali! Sige na! Maapula natin ang apoy! Naiwan sa loob! Ako rin pumalanay! Tumasa kayo! Ano ba na dito? Tumasa kayo! Pasok nyo! Dali! Ako yung anak ko! mag-aalab ang kanyang kabayanihan. FPJs
我们大家都知道啊，这个能挣钱是一种本事，但是我觉得很多时候能存下钱更是一种能力啊。我们身边可能会有很多能挣钱的这样的一些朋友啊，但是可能真的是能够老老实实存下钱的这样的一些人，可能就没有那么多。很多人可能一辈子真的是赚了很多很多的钱，但是到头来呢，却发现没有存下什么钱。当家人需要用钱的时候，需要用现金的时候，却发现自己手上没有那么多钱，或者说手上有一些可以变现的这个资产呢，变现呢又不是那么的这个容易啊。人有的时候也很奇怪，对于自己身边人的这样的一些建议啊，可能不是那么爱听，但是对于陌生人的这样的一些建议啊，他可能反而或者说无意当中的一句话啊，他反而能够听得进去，或者说要听一些啊。所以说今天在这里呢，其实我就想啊，劝大家啊，尤其是这2年，要多给自己留一点现金，多给自己存一点钱啊。我库房有一个同事，然后呢，他们家条件一般啊，反正也是自己有一套住房，然后呢也有2个孩子，然后她老公这2年他说没有老老实上班了，就出去跟着别人倒腾一点东西啊，然后就赚了一点钱，呢，他这个在兜里头蹦跶了，就天天就担心啊，就买这个钱呢，好像买房又不够啊，也不是多少，然后呢，不用来买房，存在那儿又好像吃亏啊，就觉得这2人这个贬值贬得厉害嘛，然后通货膨胀这样的那个嘛，反正就觉得哎，总想。现在又没有好的这种投资的这个渠道啊，买房子呢感觉钱不够，一来钱不够，二来呢这个也不是一个那么好的一个选择，所以说干钱放在那儿，他觉得哎心里面那个，所以说前2天他就在跟我聊啊，他说他想要去买一个这个保险啊，然后就是好像以后老了之后可以每个月发钱的那种，但是1年要交差不多要7、8万，一个月要6、7千的这种啊。然后他想买一个这个，还想给他孩子买一个这种学习的那种，好像也是到了大学的这种时候啊，就是每个月给你发生活费的那种啊。然后他就在问我的这个意见啊，问我，他说你买过没有啊？反正这个东西，不要说这种同事之间啊，就是很好的这个朋友都不好建议的这个东西，我也不是说特别懂保险啊，所以说我跟他的回复是我说，反正我不会买啊，反正这么多钱，一来这个钱那么多啊，二来呢这个保险合同咱也看不懂啊，就像这个买房合同或者贷款合同这么几大10页啊，人家都有找专门的这种律师校正过的、核对过的，有什么这种真正的套路在里面，我们是看不出来的啊，所以说保险合同看不懂，二来这个保险的话10几20年之后的这种事了，谁说得清楚啊？反正我说我没买啊，我没说我不会买，我说我反正没买过那种保险，就有一个这个社保在那儿就可以了啊。那不知道你们觉得这个保险能不能买啊？就是我视频前的小伙伴有没有比较懂这种什么寿险啊这种或者说这种学习关于孩子学习的那种啊这种东西能不能买啊？或许可以给我留言。也可以给他一些参考这种啊。其实我在很早的时候我就劝大家，因为我这个人是比较传统的，我觉得任何时候这个现金都是最灵活的，任何时候你起码都要留够你家人生活或者说应急的这种2、3年的这种现金啊，一定要有的。那么这2年呢，我觉得这样的一种情况可能更加的迫切，就是大家一定要存钱，一定要留够现金。为什么呢？因为大家都知道，是不是这个口罩的这样的一个原因，前2年呢可能还会有啊，就是国家这些给我们兜底啊。但是你看看最近的这样的一些政策啊，可能往后呢，不是说不想做啊，那个国家不想做，而是可能很多时候真的身不由己了啊。所以说可能很多时候就要我们自己来兜底了。你想一下，一家老小要不要花钱？这个时候真的有什么意外发生的时候，是不是只有这个现金才是最稳当的呢？所以说一定要留够足够的这样的一个现金。如果说你现在还没有这个足够的这个现金的话，现在开始存。如果你手上有这样的一笔钱的话，现在千万不要想着拿去做什么投资啊，或者说去给人家家人买什么保险啊，保险要几10年后你才能够返现。但是你现在如果说这几年你就要用到这个钱的话，你是来不及的，只有现金才是来得及的啊。第二个呢，就是这种花钱的这个地方真的太多了，未来花钱的地方真的是很多的。很多人一辈子花钱是一定的，就你每1年每1天你都会花钱啊，但是挣钱却是不一定的。我们很多普通人啊，
普通的这种人而言，很多时候一辈子就那么几年，哎，那个运气比较好，可能就那几年挣了一些钱，就那几年可以存下来一些钱。所以说很多人这个运气啊、财运啊，一辈子可能真的就那么几年。所以说你只有趁你财运比较好的那几年，能挣到钱的那几年，你把这个钱存下来，你往后的这种生活才可能有保障，因为你后面的可能很多时候运气不好的那时候啊，挣的那个钱的话，可能真的就只够你一家人的这种开支，可能都不够你一家人的这种开支的。所以说你一定要在你运气比较好的时候，比较能挣钱的那几年，你一定要能存下一些钱来，为未来做这个保障。如果说你存不下这样的一些钱的话，就是你可能未来的这个生活就会非常非常的困难啊！现在有很多这种聪明人，有很多这种聪明人啊，总是在鼓吹一些什么通货膨胀啊，一旦这个物价上涨了之后，然后就说哎通货膨胀了、贬值了，怎么样，鼓吹这些啊，就不要听他们的。真的，你如果一听了他们的话，可能真的就中了他们这个圈套了。他们就巴不得你把钱这个花出去，你不花出去，他怎么会有业绩呢？是不是？说不要相信这些。其实很多时候这个通货膨胀和我们普通老百姓的那两个日常柴米油盐的那个钱啊，生活打杂、开支打杂的那些钱，还有这些救命的钱，没有多大的关系。你没有什么几千万、1个亿躺在那个银行里面，不知道干什么，是不是？你没有那么多钱，所以说你不用担心这种通货膨胀。往往很多时候就是你越担心这个通货膨胀把你这个钱稀释了、缩水了，你吃了亏，你越担心，然后你迫不及待的把你的这个钱花出去往往你才会吃更大的亏。